parang nababaliw na talaga ang asawa ko, attorney. I'm sure nakaka-relate din sa'yo si Attorney Grace. Chari? Chari, anong ginagawa mo dito? I'm just so worried about you, Ate Grace. Kasi balita ko medyo nababaliw na si Edward. Kaya pala, apektadong-apektado ka sa kasong hinahawakan mo. Alam mo ba, parehas kayo ng pinagdadaanan nitong kapatid ko eh. Yung boyfriend niya, medyo naprapraning, ayan, medyo nababaliw na rin eh. Excuse me, Darlene. I'm sorry. Pero kailangan kong kausapin ng masinsinan tong babaeng to. And yes, by the way, kapatid ko siya kahit parang hindi. Again, I'm sorry kung medyo magaspang yung ugali niya. Okay lang ba sa'yo? Sa opisina na lang tayo mag-usap. If you can wait for me there. Sige, attorney. Alam mo, grabe ka. Masyado kang intense, ate. So intense. Ka nga dito, Chari. Ano ba? Wag mong iinsultuhin si Edward at wag mo kong mapahiya sa harap ng mga kliyente ko. Baka nakakalimutan mo, pwede kitang ipakalagkat palabas ng opisinang to. Of course, kaya mong gawin yan dahil may taong tutulong dito. Pero pag mag-isa ka, hindi mo kayang gawin yun dahil bulag ka, inutil ka na nga, at dahil sa kondisyon ni Edward, you're just helpless! Grace, Chari, ano to? Nakaka-skandalo na kayo sa loob. John, pwede ba? Sandali lang ha, huwag ka munang makikialam dito, please. Chari, isang tanong, isang sagot. Ano bang gusto mo? Ha? Ano na namang kababawan ang pinaggagawa mo dito? Simple lang naman eh. Sabihin mo kay Edward na hindi niya talaga kaya yung sarili niya and that William should be running their company dahil nababaliw na yung kapatid niya. Ikaw ang nababaliw, Chari. Ikaw ang nawawala sa sarili mo. Dahil ako, naniniwala pa rin ako na kahit anong responsibilidad ang ibigay ng mga magulang ni Edward sa kanya, kaya pa rin niyang gawin yun. At ikaw, kung sa tingin mo na si Kuya William ang deserving sa trabahong to, then tell him to earn it. Ikaw, Chari, stop acting crazy dahil pwede kitang kasuhan, pwede kitang ipakulong.